mo. Sige. Tanongin natin partner mismo sa National President ng Piston o pagkakaisa ng mga sama ng tsuper at operator nationwide kung ano ang nakikita nila sa rollback bukas. Good news ba o hindi rin naman mararamdaman? Yan. Mula kay Ginoong Modesto Floranda. Sir, good morning. Doris po at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Kamodi. Magandang umaga po, Ma'am Doris at Sir Robert at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Baka naman daw may reklamo pa kayo, Kamodi. Eto't mag-rollback. rollback. Oo, yan ba talagang dapat isipin ng mga katsuperan natin na ito ay magandang balita at magandang development? Kapag tinignan natin na Ma'am Doris ay bagamat mayroong rollback, pero ito ay maliit lamang kung ipara sa itinaas ng presyo ng petrolyo. At sa ngayon ay naglalaro pa rin sa 115 to 120 per liter yung presyo po ng diesel. At hindi pa rin bumababa yung mga pangunahing pangangailangan ng sektor ng ating transportasyon. Halimbawa, yung sa ng mga langis, yung mga ginagamit natin sa ating mga sasakyan. Ang chef, ang tatanungin din ng mga tao kasi pagka hindi na satisfy, ano bang Tagalog sa satisfy? Hindi na siyahan. Yung mga grupo ng mga jeepney, jeepney drivers and operators. Ang susunod dyan, hiling naman doon sa taas pasahe. Para yun ang gusto nila, o tanggal ng VAT, yung ganyan. Pag ano ho ba talaga ang satisfy sa grupo ninyo? Kasi binababa naman di ba? Sa atin, Ma'am Doris, ay mabasang panawagan talaga natin ay tanggalin yung malaking buwis sa produktong petrolyo dahil na kung saan hanggang sa ngayon ay patuloy na nanatili na mataas yung buwis na binabayaran natin sa bawat litro nga, mayroon 25 pesos na nakakatong yung excess tax saka yung sa bagsalangis. Kaya kahit na gumalaw, kahit na magkaroon ng rollback ang presyo ng petrolyo, ay namimintin pa rin na mas mataas pa rin yung presyo ng bawat litro ng kinakarga natin sa ating mga pampublikong transportasyon. February po, ang presyo po ng crude natin ay nasa 55 pesos lamang. Yung presyo sa ngayon ay naglalaro po sa 115 to 120 per liter yung presyo ng kaya kahit mag-rollback bukas, batay sa sinasabi ng energy, ay nandun pa rin tayo, nakaano pa rin tayo doon sa 106 o 105 na presyo per liter ng presyo ng petrolyo. Pero Kamodi, dahil alimbawa mag-rollback bukas and then meron pong ayudang ibinigay sa inyo and then nag-start today yung service contracting policy, di ba? And then may pa-discount sa mga gasoline station although hindi naman po lahat sa ganitong sitwasyon po na nakukuha ninyong somehow, sabihin na nating relief sa inyo po mga tsuper, may maiuuwi na po ba kayo sa inyong mga pamilya sa ganitong setup? Mga magkano po kung meron, Sir Modi? Ang isang problema dito, Ma'am Doris, sa Sir Robert, yung sinasabi nila mga subsidiya, ay talagang hindi naman lahat ay nakakatanggap dito sa subsidiya. At yung sinasabi nilang service contracting, ay hindi naman lahat ng sektor ng public transport ay magiging bahagi ng service contracting. At hindi ganun din kadali na mag-ano ka sa service contracting kasi meron kang nadaan ng mas mahabang proseso bago maging membro ng service contracting. At ang tingin natin ay magiging tindin sa lamang ito ng away ng mga operator at driver to driver. Sapagkat hindi naman sa buong ruta ay magiging membro ng service contracting. Kukuha lamang sila dyan ng mga ilang units sa isang ruta. Paano naman yung mga nakikiboundary ng mga driver? Opo. Pero Kamodi, marami din na nagsasabi dahil partner, ang dami mong sinabi kung ano yung mga ayuda o benepisyo na ine-extend naman sa grupo ng mga tsuper. Sabi nung iba, bakit pa kayo nagre-reklamo? Bakit kami nga hindi nabibigyan ng ayuda Siyempre sa Ma'am Doris, yung sinasabi nilang fuel subsidy o yung mga ayuda, hindi naman talaga lahat. Kaya sinasabi nga natin, para matiyak yung sinasabing turing ng gobyerno, ay mas yung buwis pa sa langis yung kanilang gawin. Kasi para hindi lamang yung isang sektor yung makinabang, kundi makinabang yung ating mga mamamayan. Sapagkat napag natanggal po natin yung buwis na punta sa petrolyo,
Ang kakibat po niyan ay pagbaba ng mga bilihin na kahit paano ay makakasabay yung malit na kita sahod ng ating mga manggagawa. Na alam naman natin na sa ngayon ay hanggang sa 690 lamang ang sahod dito sa National Capital Region, di hamak na mas mababa ang sahod sa labas ng National Capital Region. Maraming sinasabi ng mga subsidiyo, mga ayuda, pero tandaan po natin, dumadaan po sa butas ng karayom at ang isang malungkot nga po rito ay kahapon namatay yung isang rider, Ay, oo na nga po. nagnanais. Oo. Nagnanais na makatanggap lamang ng 500 piso, ng 5,000 piso. Pero kakibat yun, nagbuhay yung kanyang naging kapalit. Kaya paano na yung pamilya na naiwan ng isang rider? Marami na tayong mga history na mga nahimatay sa haba ng pila at pagdating nga doon sa wala naman yung kanilang mga pangalan. So ano to, sino ang kumbaga Kamodi ay ang ating babakbakan? Kasi rewind ako doon sa namatay na rider, kasi pare-pareho lang naman ikaw mga partner, yung reklamo na papapilahin, mali yung listahan, Babalik. kulang, oo, tapos walang tamang Identification. oo, at saka yung pangangalaga sa mga nakapila. Oo. Oo, ano kaya ang dapat gawin ninyo po, Kamodi, para maiwasan na yung mga ganitong buwis buhay na Matagal na sitwasyon? natin sinasuggest, Ma'am Doris, na dapat ay idaan sa mga local association o sa mga federation na sila yung talaga na mas maging mas maayos. Pero ayaw nila dito pumayag Gusto nila sila yung papipirahin nila yung mga driver sa ubod ng haba-haba. Yung mga ating po mga driver, pumipila po na mula alauna na madaling araw hanggang pagbukas sa mga ayuda na yan. Gano'ng kahaba yung oras ng kanilang pinagpila. Opo. At pagdating sa aktual, ay dahil ang ginagawa po natin, tayo ay nagpapile ng mga dokumento ng mga pangalan ng mga drivers, mga operator. Ang nangyayari ito, kung nagkaroon po ng error, ay ang naging namang problema, yung mismo driver o yung operator. Pinakapunot dulo po talaga nito, Kamodi, wala tayong malinaw na records, Yan na nga, official records ng mga driver, operator, kada na lang magkaroon ng ayuda, panibago listahan, nagpasa na sa ganito, nagpasa na sa ganun, kaya nagkakaloko-loko lalo. Bakit hindi maayos yan? Ang isang malaking dyan, Ma'am Doris, sa bahagi natin, ay tayo ay nagsusuminti ng mga tamang record. Ang mga naging malaking problema, yung mismo ahensya rin ng gobyerno, hindi pare-pare sila ng record. Halimbawa, yung mga operator, sino bang may hawak ng record? Ang may hawak po yan, ang LTFRB. At naka-record sa kanila yan. So, kasi ng mga driver, ang may hawak po ng record ng driver ay yung LTO kasi doon sila nagre-renew ng pangkisa. Kaya kung usapin nung sinong may problema, ay pagtingnan po natin yung ahensya po ng gobyerno kasi hindi nila inaayos yung kanilang mga record. Bukod pa doon sa pinapile po ng mga federation. Opo. At sana yung cooperation din po ng inyong mga grupo, inyong mga input ay makuha o mapakinggan man lamang para maayos na po ito. Kasi wala pong katapusan ng ganitong problema, ganitong hindi maayos talaga yung sistema na hanggang partner, buwis buhay na nga ang nangyayari. To think partner na grupo naman sila. Kaya nagbibigay nga. naman sila ng listahan. Meron Kilala nila kung sino ang kanilang mga members. Bakit nagkakaproblema pa rin tayo sa list na yan? Yan Kaya lang. nagpapabalik-balik yung mga kababayan natin. Nakakaawa talaga. Ay bigyan nyo naman po ng kaunting dignidad. Kasi deserve nila ang dignidad. Dyan po pala sa piston, Kamodi, nabigay na lahat ng dapat bigyan. Hindi naman natin sinasabing zero, pero minimal lamang. Yung sa bahagi po namin, ay nagsumiti tayo ng mahigit na 3,000 na mga pangalan ng driver at operator. Sinumiti po natin sa LTFRB at sa DSWD. Pero sa mga dapat na pumapasok po sa atin, ay minimal lamang yung nakakakuha. Halimbawa, dito sa Cubao, ay halos 4 pa lamang yung nakakakuha. Yung Cubao Vista Cruz, yung Cubao Espanya, yung Cubao Divisoria po, ay halos nasa 5-6 pa lamang yung nakakakuha. Kasama ito,
yung sentinel po namin na may higit na 3,000 mga pangalan ng driver at operator. Opo. So, sige, Kamodi, bukas mayroong malaking rollback daw. Aabangan po natin yan. Tignan natin. At teka lang, wala naman kayong naka-schedule na tigil pasada na naman? Oo nga pala. Bukas, Ma'am Doris, magkakaroon ng protestang bayan at may kakibat po yan na protestang bayan at huelga laban nga dito sa mataas na presyo ng petrolyo. At hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi magaganap po ito sa buong bansa, no? Sa iba't ibang mga region. Tagnay nga dito sa ating panawagan na talagang kagyat may basura itong overdivision law, pagtanggal ng ekstra sa imbat, at yung kagyat na i-rollback sa halagang 55 pesos ang diesel at 57 naman sa presyo po ng gasolina. Kaya bukas po ay may malaking pagkilos at maging bahagi ito nung papalapit na araw ng mga kapandaigdigang araw ng mga manggagawa ngayong darating na Mayo 1. Opo, Kamodi. So, ibig sabihin, pag sinabi nating protestang bayan, may masasakyan ba kaming mga jeep bukas Yan nga. coming from Piston? Oo. Meron naman po. Okay. At hindi natin pa alam, Kamodi, kung kayo po ay sasamahan. Yung protestang bayan po ay Opo. may magkakaroon ng mga walkout sa mga paaralan, lalabas yung mga nasa komunidad at mismo yung mga empleyado po ng gobyerno ay nung nakikita sa ating ay lalabas sa kanilang mga opisina, pupunta sa lansangan para magkaroon ng mga program. Ibang protesta po yung magaganap po bukas. Ayun, oo. Pero yun nga, sinasabi ko, Kamodi, hindi pa tayo sigurado kung kayo po ay sasamahan ng iba pang transport groups. Tapos yung bukas, Ma'am Doris, ay hindi lamang Piston, kundi isang malapad na alyansa na nabuo natin yung Noto OPS Noto OPS coalition. Yun po yung ating kasama. At yung nasa loob niyan ay halos nasa 36 na mga local association. Kasama dyan yung MC Taxi, mga Grab, mga CMBS, mga UB, at mga driver at conductor ng mga buses. Malaki ang At iba pang grupo. mga muda ng ating public transport. Opo. Alright. Saan, Kamodi, yung sentro ng aktibidad bukas at anong pong oras para po alam ng mga pasahero? 7:30 sa Pelcua, doon po magtitipon-tipon yung transport at saka yung iba't ibang sektor. Magkakaroon po ng programa dyan. At mayroon po mayroong iba't ibang oras ng protesta na magaganap. Bukas po ng hapon, mga bandang 4 o'clock, dito naman sa bahagi po ng Aurora, ay magkakaroon po ng mga masstop. Meron po sa Baclaran, meron din po sa Pasig, Pasig Palingkit, meron din po sa Alabang. Meron din po sa bahagi po ng Kalumpit, sa bahagi po ng Bulacan, sa bahagi po ng Pampanga, at sa iba't ibang bahagi po ng ating rehiyon. Ayun. Sige. Malakihan protesta pala ito, partner. Kaya mag-ready rin yung mga kababayan Mag-ready, natin. oo. Okay. Kamodi, maraming salamat po sa inyong oras. Salamat sa inyong dalawa. Ingat po kayo palagi. Ingat din po. Maraming salamat. Sabi nga nila, partner, not enough. Not enough. Paano kung tayo